nung tinanong siya kung anong masasabi nila dito sa nangyayari nga dito sa KOJC. Sige, pakinggan natin. Sige, pakinggan natin. Wala pong kinalaman maski Simbrito. This is purely a police operation. No? Ako, I've only supervised, but with the reference to operations, etc., it's purely a police one. Okay. And it is based Master Judea at Sir Jay, balikan lang natin ito kasi natalakay naman din natin itong sinabi ni Abalos. Parang nilaglag na yata niya si Torre. Balikan natin dito sa sarili niya, naghugas kamay na siya. Kaya nga, balikan natin doon sa Liwasan na Bonifacio. Ito. Yes, pakinggan natin mga kaganapan dyan. Humingi kay Agent Morales na mag-opening prayer no August 16. Dama ko sa aking puso ang pagmamahal ng ating Ama sa Langit na ang laban na ito ay ating ipapanalo because Goliath was defeated by David because God was with David. Yun lang po. Maraming salamat. Ang ating vlogger na si Bispak. Mga kapwa ko Pilipino, seryoso na ang laban nating ito. Sa mga political vlogger, saludo po kami sa inyo. Sa Ensaymada vlogger na nandito, sumama ka na sa amin. Alam namin nandito ka, pero hihikayatin namin kayo na sumali po kayo sa tunay na mga nagmamahal sa Pilipinas. Hindi ako rallyista, hindi ako sanay magsalita sa maraming mga tao. Sanay lang ako magsalita sa estudyo. Pero, kailangan po natin magsalita sa mga panahong ito dahil ang namumuno sa ating bansa ay mga demonyo! Bakit ko nasabi na demonyo? Bakit nasabi ko na demonyo? Mantakin mo yan. Pambihira. Pagkatapos tinulungan ng isang religious sector na Kingdom of Jesus Christ at ng SMNI, my God, I hate drugs. Sabi ni Tatay Digong. Talagang totoo yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Rua Duterte na si Bongbong Marcos bangag noon, bangag pa rin ngayon. At ang sabi ni Pangulong Duterte, alam ng mga militar yan, alam ng mga kapulisan yan, na meron tayong presidenteng adik. Ang presidenteng ito, ang pinakamakapal na mukha. Ang presidenteng ito, ang pinakawalang utang na loob. Isipin nyo, noong nakaraang eleksyon 2022, lahat ng mainstream media na nasa harapan natin ngayon, kalaban ni Bongbong Marcos ang mga yan. Sino lang ang kakampi ni Bongbong Marcos?
Animal is MNI lang. Lahat ng black propaganda ng mga mainstream media, sinalo lahat ng SMNI. Ni Malnyor, ang kapal ng mukha mo, dinimpinsahan ka ng SMNI laban sa mga bayarang media. Ni Mal, magalit kayo, totoo naman. Aba, naluko, nanalo. Nanalo, no? Nanalo. Ngayon, ito na, presidente na siya ngayon. Lahat ng mga kalaban niyang mga mainstream media, kakampi na. At ang kakampi niyang SMNI, kalaban na. Nimal, no? Di pa nakontinto? Gusto pang ipakulong si Pastor Kibuloy? Aba? Anong klaseng utak yan? Ito na yata yung sinasabi ni ex-PDEA agent Jojo Morales. Epekto na ito ng pulburon talaga. Praning na! Praning na! Niwal, praning na daw. My God! Anong klaseng pag-iisip yan? Matino pa ba yan? Yan ba ang pag-uugali ng isang Pilipino? Hala ka diha? Nabuang na gyud. Hindi pa nakontento. Pinadala si Diwaturi doon sa QJC compound. Aba, naloko, no? Gustong agawin ang kaharian ng Kingdom of Jesus Christ. Nabaliktad na nga eh. Nabaliktad na nga. Yung may-ari ng Kingdom of Jesus Christ compound, yan na yung bawal pumasok sa loob. Tapos, pambihira, meron ng mga nasaktan, meron ng namatay, yung presidente party-party sa Batangas. Kung si Tatay Digong yan, pinagmumura na yung mga kapulisan dyan. Na, eto ha, lahat naman ng mga kapulisan, hindi naman yan, pareho kay Diwatore na walang isip ba? No? Ang bihira, alam ko, ang mga kapulisan, merong matitino. Nakiusap po kami sa inyo. Ang pinag-uusapan natin dito ay pagpapatupad ng saligang batas. Due process lang. Hindi ba kayo naawa? Kayong mga Armed Forces of the Philippines, kayong mga Philippine National Police, mga nasa gobyerno ngayon, di ba kayo naawa? Yung mga tinitirgas ng mga bata at kababahian at matatanda? Di ba kayo naawa na pinagsisipa? Mga Pilipino ba kayo? Sa mga kapulisan, maawa kayo sa institusyon ninyo. Noong panganahon ni Pangulong Duterte, ibinangon niya yung institusyon ninyong bulok. Dinubli niya ang inyong mga sweldo. My God! Bakit ho ngayon, panahon ng Marcos admin, sinira ninyong muli ang imahe ng Philippine National Police? Duterte! 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 Teka, akala ninyo, sigaw kami dito ng malakas na Duterte. Duterte lang talaga kami. Sa panahong ito,
hindi na natin kailangan ng kulay-kulay. Hindi na natin kailangan dilaw ka man, pinklawan ka man, pulaan ka man, green ka man. Basta ikaw ay Pilipino. Kasama ka sa pinaglalaban ng bawat Pilipino. Last na lang kasi may magsasalita pa. Nior, nasaan ba siya ngayon? Batangas? Hello, Ma'am Bibian. Nior, kung lasing ka man ngayon, kung lutang ka man ngayon, Nior, panawagan ko sa'yo, wala kang kwintang Pangulo. Alam nyo, Nior, panggulo ka lang, kaya mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Bumaba ka na! Mag-resign 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 ka na! Ako na kagad. Magandang hapon, magandang gabi, at syempre, sa ating mga... Hindi, dito na lang ako. Tama na! Sobra na! Mag-resign ka na! Yan po ang dapat na panawagan natin dahil sasabihin ko, meron tayong bangag na administrasyon unless he proves it otherwise. Diba? Marami na pong nagsasabi sa atin na dapat patunayan niya na hindi talaga siya tunay na isang drug addict. Importante po yun dahil nakikita niyo na po kung ano man ang nangyayari sa ating mga paligid. Ito po ay manifestation ng isang hindi tamang pag-iisip. Okay? So ngayon, maraming salamat. Biglaan po ito. Siyempre, nagpapakita po tayo ng suporta sa mga nangyayari sa Davao City, sa KOJC. Alam po natin, yung ating karapatan at lalo na ang karapatan ng mga KOJC, hindi po naman pag-aari ito ni Pastor Kibuloy. Ito po ay pag-aari ng mga membro ng KOJC. Hustisya! Di ba? Hustisya! 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 Napakawalang hiya! Napakawalang hiya! Nung sino ba yung kamukha? Hindi Diwata ba yun? Si Diwata ba yun? Ang sinasabi nila. Sino po yan? Hindi ko po alam kasi dapat po ang PNP ang nagpoprotekta sa taong bayan. Maling-mali po yung mga ginagawa nila, masakit sa dibdib. Ako, 2 araw na akong umiiyak. At syempre, si Atty. Harry Roque. Sabi nga niya, ilang taon na yan, Atty. Na hindi ka nakukulong, di ba? Ayan po mga kababayan, ang nagaganap po diyang maisog rally sa may liwasang Bonifacio sa Maynila bilang pagsuporta ng mga dumalo po dyan dito sa KOJC Missionary Workers at pagkondena sa ginagawa po ng mga kapulisan dyan po sa KOJC. At kasabay na rin yung panawagan na panahon na mag-resign o bumaba na sa pwesto si Bongbong Marcos Jr. Master Judea, Sir J, yes, Master Judea and Sir G, meron tayong natanggap ngayon na impormasyon mula dyan sa ating compound na ngayon daw po ay kasalukuyang kinukumpiska ang mga cellphone po ng PNP dyan po sa loob na mismo ng ating tahanan, ating religious compound po dyan. At wow. Ayun mismong ang publication po ng Jose Maria College nag-post nito. PNP confiscates cellphones inside KOJC. Master Judea, meron ka bang... Cellphones po na members or cellphones ng mga police?
Hindi po. Ang PNP po, I think, kina-confiscate nila ang mga cellphone ng mga missionaries po. Yan po yung ating confirm din. Pero general lang kasi yung sinabi ngayon eh. At mamaya, tanggap po siguro tayo ng report dyan. At baka mamaya, Master Judea, kung Grabe, kinumpis mamasyal ka ka na. uli dyan at magko-cover ka uli dyan, ay ikaw din makakonfirm po. Kinuha na nga yung mga ano, di ba, sa labas. Ngayon, cellphone. Hopefully, hindi naman sana ito i-verify natin ito, Master Judea. Itong balitang ito dyan sa KOJC. More details po maya-maya po. Okay po. Kasi actually wala pa po tayong update dyan tungkol ngayon. Pero maya-maya po, may mga nasa labas din po tayo na mga kasama dito at sana po ay mabigyan tayo ng update regarding dyan. Kasi ang pangit po nito, kung sakasakali, nakukunin nila pati mga cellphone. Although, Ito maganda. Master Judea, naalala mo nung gabi bago maganap yung pang-raid, kasama yun doon sa master plan nila na kumpiskahin ang lahat ng gadgets ng mga nandyan sa loob ng KOJC compound, no? Opo. Although ito, alam natin, illegal yan, pero sabi nga ni Torre nung kausap siya nung bago sila pumasok, kaya gusto nyo at hindi, papasok kami, legal man yan o illegal kung ituring ninyo, di ba? Yung ganun siya pero ngayon, naawa ako sa kanya, Jude. Yes, sir. Naawa ako sa kanya kasi sinabi ni Abalos, isiskarte lang nilang dalawa ni Marbil yan. Kita mo? Hugas kamay. Hindi pa nilalaglag na. Kasi alam ni Abalos, pati siya, respondent sa kaso ng murder na ngayon. Correct. Mga namatay. So, naghuhugas kamay siya publicly, parang sinasabi niya, wala kaming, ako supervising lang ako, pero actually, diskarte ng PNP yan. Tama. Anong ibig sabihin nun? Kung may kakasuhan kayo, kasuhan nyo lang si Marbil, kasuhan nyo lang si Torre, si Patay, yung nagdot-dot kanina na maraming nasugatan at yan, pinoposas. Utos lahat ni Patay yan. No? Dahil nakunan siya ng video ng mga kasamahan ko, mga kaibigan ko riyan siya ang nagbibigay ng order kanina. Opo. Sir Jay at Master Judea. Oo, Master Judea, alam ko kagabi ay saksi ka sa mga nangyari nung nanghagis gumamit ng tear gas nga ang kapulisan, di ba? Yes, at ang sinasabi ang sinasabi yung KOJC ang nanguna at sa halip daw na rally ay sunog ng mga gulong. Opo. So, totoo po yun, Sir Jade, no, na may nagsunog po ng gulong dito sa tapat natin. Pero ang pinapalabas kasi nila na yung usok doon sa loob mismo ng KOJC compound, dito sa may gate sa Emerald, ay galing daw doon sa usok ng gulong. Sa labas yun At malayo po yun. At saka itinatanggi ng KOJC na sila yung may pasimuno nito. Alam naman natin, maraming nagtatanim, di ba? Gumagawa ng mga paraan para maibaling dito sa KOJC. At nakita naman natin doon sa Emerald, yan mismo malapit sa iyo. Diba? Itong Emerald Gate, para sa kaalaman na ating mga kababayan, ito yung main entrance going to Jose Maria College. Kung matatandaan mo, Master Judea, na kung saan nakita mo doon, yung usok, hindi yun galing sa nasusunog na gulong, kundi tear gas talaga ang makikita doon sa mismong area. Yan, pinapakita po natin. Yes, Sir Jade, no? Yes, Sir Jade, no? Kasi napakalayo niyan. Yung gulong na sinusunog, siguro, kung tatantsahin ko, mga nasa 50 meters. Harap na ng airport yan. Ano po? Nasa harap ng airport. Crossing. Oo. Yes, malapit Crossing lang po sa airport exit. Malapit po sa airport ito. At tayo nga po, they can deny it, but we have the video. They can deny it, but they have the video. And napatunayan na po natin yan kasi dinideny din po nila yan doon sa baba, doon sa Transpo. Meron po. Nanirgas din po sila doon at nakuhanan po yan ng live natin na may mga namamaga yung mata at may isa pa tayong naabutan doon na nakalublob yung ulo niya sa timba kasi super grabe nung sakit na nararamdaman niya na hapdi sa mata. I-deny po nila yon. Pero may mga video at doon napailing na lang. Dininay po yung ni General Torre, pero nung nakita niyo yung video, bigla na lang siyang tumahimik at hindi nagsalita. So now, at kahit nga po, si Boss Dada,
At si Master Judea ay saksing buhay po na mayroon po talagang tear gas at nagpe-pepper spray po sila sa mga tao or members dito na mapagtitripan po nila. Katulad na lang po ng ating Executive Secretary ng Kingdom na si Ate Tita Nori na birthday ngayon. Happy birthday kay Tita Nori, ano? Tinira po yun ng pepper spray sa mukha at tawag dito sa kabutihan palad na lang sa liig po siya tinamaan. Ayan po, yan po yung pagmumukha ng nag-spray kay Tita Nori. At biruin niyo po babae na matanda, nakikipag-usap lang, biglang patraydor na inisprayan ng pepper spray. Kaya ito po ay talagang hindi na maganda talaga. Master Judea, gusto ko lang manawagan sa mga taga Cagayan de Oro. Kung kilala po ninyo itong pulis na ito, yan po ay kababayan ninyo, diyan sa Cagayan. Kasi pinagtanong ko na yan, kinunan ko na ng background, Master Jude. At siya isang pulis galing na Region 10. Okay. So, alam lang natin yung whereabouts. Yung pangalan na lang, kailangan natin malaman, sir. Oo. Sige, ite-text ko sa inyo ang pangalan. Okay po, sige po. Maraming salamat, Sir Jay. Asahan po natin yan para nang sa ganun, hindi na po tayo mahirapan sa pagkakaso kung alam na natin ang pangalan. Correct. May nakita pa tayo, Yung naninigarilyo naman na Jade ay galing ng region ng Cotabato. Meron tayong video noon. Meron tayong video, papakita natin. Meron. Yung naninigarilyo. Naka-forma yun sila habang binivideohan, sakto-sakto. Hindi ito, yung isa, yung naninigarilyo. Ito kasi, inisprehan klaro-klaro ito. Ito yung nakatalikod nakatalikod kasi yung missionary worker, nagpa-flashlight lamang yun tumutulong yun na mapapacify yung tension doon. Pero biglang umatake yung pulis na nasa likod niya, tapos inisprehan. Sabi ko nga, Master Judea, diversionary tactic yun para maalis yung atensyon doon sa hangar kung saan dinala yung mga sako-sakong mga kontrabando. Exactly. Pati yung black box na sinasabi nila. Opo. Grabe. So, abangan po natin yan, Sir Jade, Ma'am Ina, and Sir Jay. Abangan po natin kung anong propaganda na naman ang ilalabas nila sa mga darating na panahon, sa mga darating na araw, kung ano talaga yung pinag-ahakot nila doon. At wala po silang maluloko. May video po tayo kung paano nila hinakot. At may video din po tayo before pumasok sila dito sa halos buong compound ng KOJC. Okay? Kahit doon sa hangar, may video po tayo doon. Alam natin kung anong nandun. Merong chopper, merong plane, merong sasakyan. Doon sila masusurpresa yung kanilang pinipigil na makalapit, tapos kuha pati close-up nila. Yes, sir. Yan. So grabe yung antindi nitong mga ginagawa ng kapulisan. Hindi lamang pinalayas sa kanilang sariling pamamahay, sa labas, pinalayas, pinaalis din, pinalayo. Kaya nag-aalala tayo, saan na kaya itong mga kapatid natin na pinagbabawalang pumasok dyan mismo sa KOJC Religious Compound. At ngayon naman, planong kumpiskahin yung kanilang mga cellphones. Totally, talagang nawawalan. Inalis na yung karapatan nila. Jade. Sige po. Sige, Mabina. Master Judea and Sir Jade, ito yung kanina pinag-uusapan natin nung namataan na nag-uusap nga to si Torre at si Marbil. Kaninang umaga to, di ba, Sir J? Tapos ngayon meron po tayong intel report ngayon tatanggap na there's a possibility nga doon augmentation from different regions, no? Mula po dito sa NCR. Merong mula sa PRO 3, 4A, NCRPO, iba't ibang region. So they're really planning po na magdagdag talaga ng mga pulis pa dito sa ginagawa nilang pagkubkub sa ating religious compound. Nakakatakot. I will not be surprised kung yung sinasabi mo, Ina, ay yung lulan nung C-130 at C-47 na nandyan ngayon nakahinti. Ito. Ayan. Ayan na sila. Ayan, dami. Ayan, naka-uniforme ng pulis, galing ng ibang region yan outside of Mindanao. Akala ko kulang tayo ng police personnel. Kaya nila tinanggalan si VP Sara, di ba? Kasi kulang ng pulis. Kasi kulang.
Tignan po nito mga kababayan, ha? Nagdagdag pa sila ng ano. Kung sakali man, nandito talaga sa KOJC, biniverifika pa natin dahil yan po nasa airport, nakunan po ng ating mga kababayan dyan sa KOJC. Pero halata naman talaga ito, pinapakita kung ano po yung sitwasyon dyan sa likod na bahagi po ito ng KOJC Religious Compound. Ito ba? Naka-uniforme ng pulis. Ang tanong natin, ito ba talaga ay pupunta sa KOJC? Ano ba? Ano ba ito? Convention o ano bang dadalohan nila? Kasi talagang nakakagulat itong ginagawa ng kapulisan. Mga bit-bit sila to. Ano to mga pinapasa-pasa nila? Bag ba to? Ano to? Anong armas na naman? Saan sila pupunta? Oo. So abangan nyo dyan, Master Judea, baka baka shifting ba? May change court? Kasi sobrang pagod na yung mga pulis na nandyan. Nako, grabe talaga. Yes po. Lahat ng effort, lahat ng resources ng government nandyan mismo sa Davao City, lalo na sa KOJC. Tapos sasabihin nila walang kinalaman ng presidente, Jesus Maria Jose po. Talagang professional. Professional liar. Yan. Kalokohan po yun. At imposible na yung nangyayari po dito ay hindi po alam ni Mr. Abalos na mukhang siya nga yung laging kausap ni General Torres sa tuwing nag-iikot siya dito. Parang nagre-report kung ano nakikita. Nagre-report from time to time. Ano yung nakikita and all that. At saka itong si Abalos, mahirap na po pagtiwalaan yan. Ang dami na po kasi nungalingan din na pinalalapas itong si Mr. Abalos at halos pare-parehas lang sila na nagsisinungaling. Kaya, pero Sir Jade, abangan po natin yung mga bumaba sa aeroplano, pero duda ko dito po yan. It's either ipapalit nila dito sa mga pagod na pulis dito. Kasi ito, sa harap natin, as of now, ay mayroong mga nakahilata dito ng mga pulis. Buong sa harap ng Jose Maria College hanggang doon sa may gate natin, may mga nakahilata na mga pulis. Talagang hihilata sila, sa pagod. Ito ay mga pagod naman. Ito po ay kapalit or karagdagan. Master Judea, Sir Jay, ang pinag-aalala ko ay kung nasaan na yung mga missionary workers. Kasi nakikita mo yun sa harap po, sa labas ng KOJC Religious Compound, puro mga pulis. So saan na yan? Nag-aalala tayo. Dahil ang pagkain nila, actually, at alam mo yung welfare, alam mo walang tulog, puyat po itong mga missionary workers sa kababantay. Pero ito walang pakialam ang ating mga kapulisan sa kanilang kalagayan at sitwasyon ngayon. Actually, Sir Jade, kayo ng umaga, dahil nga hindi pinapapasok yung mga workers dito sa loob, ay ang dami nakatambak, gabundok na mga bag yung nakita natin doon sa harap ng Jose Maria College. Pero ngayon, as of tonight, may nakikita pa rin tayo ng mga workers dyan sa tapat. Pero pwede naman silang pumasok. Siguro, ito, nagbabantay lang din sa harap ng ating compound ng KOJC. At pwede naman po sila pumasok ngayon if ever na gusto nilang pumasok kasi pinapapasok naman ng mga kapulisan. Meron pa bang mga sasakyan na nakaharang dyan sa daanan, Master Jude? Nakikita mo ba? Yung mga heavy equipment, Jade, ay pinagkukuha na po nila. Dinala po nila, hindi ko alam kung sa kapatitipan po nila dadalhin. Ongoing ba o wala na? Yes, ongoing pa rin po ang pagkuha nila. Basta nauna po yung dito sa tapat ng Waxies na mga equipment like yung crane, yung wing van at yung pati yung mga sasakyan ng media natin dito ay pinagkukuha, pinagdadala. At doon sa may bandang Jollibee, may nakikita pa ako sa sasakyan na sisilip ko dito na hindi pa nila nadadala. So malamang salamang ongoing pa rin po yung kanilang pag-account nitong mga gamit na dinadala nila doon sa kampo kung saan nila ito dadalhin. Grabe ito, confiscation na ito, no? Yes. Ang dami po doon, Sir Jay. Invasion, confiscation. Grabe. So, ibig sabihin, Sir Jay at Master Judea, hindi lang ang pakay nila si Pastor Apollo C. Quiboloy, kundi pati ito property. Tama ba? Oo naman. Oo. Opo. Yun na, sa tingin nga natin, Sir Jay, Master Judea and Jade, no, talagang, alam naman nila na wala dyan si Pastor. Excuses na nga lang yung ginagawa. Pati nga yung sinasabi ng heartbeat, inikot na nila ilang beses, wala nakita. Akala ko ba mga high-tech na yung ginagamit yung equipment? Wala pa rin. Tapos ngayon sinasabi na meron daw bunker sa ilalim. Diba? Bigla na lang sila nakikita doon sa loob ng aming compound na na-justify nila itong mga illegal, no? At talagang karumal-dumal na mga pamamaraan nila na sa sinasabi nila na pinapatupad lamang nila ang batas. At ibahagi lang natin, no? Kasi naguhugas kamay na ang Malacanang itong si Abalos. Sinabi rin ni E.S. Bersamin na ano daw,
na hindi daw, idinanay niya na politically motivated. Sino bang ginagawa niyang tanga dito? No? Obvious naman, buong resources ng government ginagamit mo against pastor, against sa kingdom of Jesus Christ. How can, di ba, ilang milyon ang ginastos nila araw-araw? Sumasakay ng eroplano ng gobyerno. Yan ba? Ginawa ba nila sa mga kilalang terorista? Nakita ba natin, naka-witness ba tayo na ganyang karami na state forces, ang kanilang talagang ibinuhos para lang mahuli, ang talagang may record na karumal-dumal pumapatay, mga terorista? Wala. Yung kasama nilang nagdi-dinner ng mga illegal operator ng Pogo, nakakalabas-masok ng bansa, hinahanap daw nila, Sus Mario Josep po. Sabi nga Kalokohan po yan. Sir Jay, merong nakita tayong meme, no? Buti pa daw ang heartbeat ni Pastor nakita nila, pero si Alice Gower, wala na, nakalabas na daw ng bansa, di ba? So ano ba ng mga... Pinalabas ng bansa. At isa pa, Pinalabas ng bansa. ang tapang-tapang nila against kay Pastor sa KOJC, pero dyan sa WPS, no, sa West Philippines, sinasabi nila na pinagtatanggol natin, anong pinapadala nila doon? Wala. Di ba? Naputulan pa ng isang daliring ating ang kapwa nating Pilipino doon. May papakita pa ako Sir Jay at Master Judea ha. At bukod nga sa may pakay silang itong property, nagkalat yung mga basura diyan sa loob ng KOJC Religious Compound. Yan pa naman yung sacred place, yan pong banal na lugar ng mga missionary workers. Desecration, no? Oo, talagang desecration ang ginagawa nitong mga kapulisan. Binababoy po nila itong lugar ng banal na lugar ng mga missionary workers. Grabe, ang tinuturo... Ganyan sila kababoy ang ugali. Sa big no-no. Ang tinuturo dito ni Pastor, talagang maglinis. Ito, sa demonyo lamang yung hindi marunong maglinis, makademonyo yan Makademonyo po yung utak. Tignan po ninyo ang ginagawa ninyo. Dinudumihan po ninyo yung lugar na napakalinis, napakaganda. Ano bang expect natin dito sa mga kapulisan natin? Sana nga matanggal o dapat mag-resign na ito pagkatapos nitong ginawa nilang paglusob Master Judea at Sir Jay. Ina. Actually, Sir Jane, Ma'am Ina and Sir Jane, hindi po talaga ito katanggap-tanggap. Tulad po na nakita natin kanina na video na may umiihi pa sa gilid ng building o ng bahay. Hindi po katanggap-tanggap yun. Kasi ikaw nga mismo sa bahay mo, gusto mo laging malinis, di ba? Correct. Dito po lumalabas yung tunay mong pagkatao na ikaw ay, sabi nga ng matanda, ugaling balasubas. Inihahanda. Ugaling kanal. Inihahanda lang natin yung video na sinasabi mo, Master Judea, na may umiihi. Pasintabi na lamang po sa mga kumakain ngayon at nanonood. Ipapakita natin ito para may patunay na talagang ginagawa ito, ang kababuyan ng mga kapulisan. Sir Jay. Lahat naman ito may patunay lahat kasi itong mga insimada vlogger, sabi na, ba't walang link? Yung mga gano'n, pagka nagpo-post tayo, hindi tayo nagpo-post ng walang link. Ito. Ipakita nga natin. Full screen nga muna itong umiihi. Pasintabi po yung umiihi dyan. Oy, wag kang umiihi dyan. Baboy. Grabe, Bastos. grabe. Pulis ka ba? Diba? Huli ka, pero hindi kulong. Antayin mo, antayin mo yung habos sa yung batas kasama ka sa lahat ng... Ito yung tinuturo ni Tori, ni Tori at Marbel. Ganito bababuyin mo isang lugar. Imagine, sinira nga yung mga properties, di ba? Yung sa loob ng cathedral, doon kami nananambahan, doon kami nagkakaroon ng panambahan. Tapos, ganun ginagawa nila. Lahat ng lugar na yan, banal na lugar yan, tapos ganitong ginagawa po ng mga kapulisan. Wala silang kaalam-alam sa ginagawa nila. Grabe. May mga basura pa. Sa demonyo lamang po ito Grabe. Walang mga Diyos ang mga polis na ito. Wala silang puso na nararamdaman, wala silang awa. Di ko alam saan sila humuhugot ng lakas ng kapal ng mukha. Yes po. At ito po ay refleksyon ng kanilang pagkatao. Kung ano naman ang ginagawa nila, yan po ay refleksyon ng kanilang pagkatao. At syempre, kanino pa naman magmamana yan kundi sa kanilang amo. Hindi ba? Alam nga naman,
kung ano yung, sabi nga nila, kung ano yung puno, yun din ang bunga. Hindi naman magbubunga ng kamatis ang talong, di ba? So, yung siguro ito ang turo ni Marbil, ito ang turo ni Torre, kasi yun ang nakikita natin. At, pero in fairness po, hindi po na natin nakikita si Torre dito, hindi natin narinig ang boses, siguro pinalitan na po dahil failed yung kanyang mission. Pero itong sinasabi po ninyo na gusto talaga nila magtagal dito, and yan po ang napag-uusapan namin. Kasi tulad na lang po nito, di ba? Yung ano daw po, bunker na nakita nila ay makikita dito sa Jose Maria College, which is magre-resume na po yung klase bukas. Correct. So magkakaroon sila ng pagkakataon na pahintuin yung klase at makapag-stay sila dito kung magpapasabog sila dyan sa loob. At siyempre, pag nagpasabog, walang klase. Kasi sira yung building, paano mag-aaral yung mga bata kung sira yung building. So yun, ay isa na naman sa malamang na mga script na ginawa nila para magtagal sila dito sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Pero Master Judea, talaga ako'y naawa na rito sa kay Torre. Isipin mo, ilaglag ka ng amo mo. Yun na nga. Sabihin na, uy, kung may kakasuhan kayo, yun lang kasuhan nyo. Hindi, sarili lang diskarte yun. Ayop din itong Abalos na ito, no? Yan po, sir. Sir Jay, yan po yung sinasabi ni Mama Ina kanina na pag hindi ka na kailangan ng mga yan, ibabagsak ka rin na naman yan. Yan ay patunay. Yan ang tatak nila. Manggagamit at traidor. Mangga. Yan nga, mangga. Mangga. Ang daming mangga ngayon, ha? Ang daming mangga ngayong panahon. Oo. Biktima. Hindi lang yung hugis ng mukha, pati yung pagkatao, may mga mangga. Yun. Dito, sa Disyembre, imbitahin kita, Master Judea. Dito, maraming mangga. Nako, ang gusto kong mangga, Sir Jay. Ano ito? Manggang totoong mangga. Yan. Ang gusto kong mangga, Sir Jay, yung kalabaw na medyo manibalang, tapos may ginamos. Oo, yan. Ginamos. Yan. Sarap. Oo. Pagka natapos tayo riyan na nalagpasan natin itong mga hamon na ito at pagsubok, bago kayo umuwi ng Maynila, gumawi kayo rin sa aking munting bukirin. Walang problema, Sir Jay. Basta ikaw, mainit-init pa. Oo, alam mo naman na game kami lagi dyan. Okay? Master Judea, Sir Jay. Dito, oo, alam natin na ngayon, ay malapit na ang eleksyon, talagang uso ang mangga. Mga manggagamit. Oo. Ay, grabe. Alam naman natin, itong sa panig lamang ng mga Duterte, ang daming supporter, ang dami nating mga kilala na kaibigan, kaalyado ng mga Duterte. Pero tingnan mo ngayon, saan na sila? nandun na. Nag-fly na sa kabilang bakod. Oo. Nakakatawa nga, pero ito lang ang gusto kong mangyari sana, Sana pag nagkaroon tayo ng matinong presidente, sana salain lahat. Kahit yung mga nakaupo, tanggalin. Pagka may bahid ka, may nagawa kang kasalanan sa gobyerno, lalo na pagdanakaw, tanggalin na. Alam mo, kasi yun po ang tanging paraan. Kung gusto natin umunlad ng ating bayan, yun ang paraan. Kasi katulad ng mga progresibong bansa, sila po, kahit madawit lang sila po ay nagre-resign. Dito sa ating bansa, kaya hindi po tayo umaasenso kasi yung mas maraming kaso, yun pa ang binoboto. Kaya in a way, kailangan maging tuminuwi yung butante. Opo. Reklamo tayo ng reklamo, pero pagdating ng eleksyon, yun din naman binoboto natin. Isipin mo, magboboto ka ng isang walang kaalam-alam magsagawa ng batas, tapos protector pa pala ng pogo. Di ba? Yung mga ganon. Naloko na. Sir Jay? Nalintik ka na tayo. Yes. Sir Jay, Yes, Master and Jade, meron nang inilabas sa payag si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Basahin ko lang ito, ha? Go ahead. Sabi po niya, we respect the implementation of any warrant of arrest as long as it is in accordance with the law. However, we have observed that the PNP personnel led by Marbil and Torre are no